sinundo ako ng mga kapulisan dito sa atin. Ang sumundo sa akin, si General Bato. Inakbayan niya ako papunta sa sasakyan na Land Cruiser na puti, na bulletproof. Nung sumakay na kaming lahat, si General Bato, nasa front seat, ako ay nasa likod, pinagitnaan ako ng dalawang mga pulis. At sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. At idawit ko si Peter Lim. Idawit ko si Peter Lim at si Laila de Lima para madiin na sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko. O, ang mensahe ko sa daddy ko, kung saan ka man naroon, huwag mo kaming pabayaan, i-guide mo kami hanggat makuha ang hustisya ng iyong pagkamatay. yung sariling pagkaintindi. So yung nabanggit po ninyo dito sa affidavit, na-mention mo po kasi sa paragraph 23, na ang totoo lang doon ay binanggit ko na humingi si Marvin Marcos ng 4 million sa papa ko. Is this part siguro po ng motive ng nangyari po doon sa iyong tatay? Hindi siguro. Hindi Coincidence na po yun. Baka ang nangyari sa papa ko, parang sa mga operatives may nasa likod or nagbigay ng instruction sa kanila na ito ang gawin mo. Hindi ito ang motive ng yung pagbigay ng 4 million kay kay Sir Marcos. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'll now be directing my questions to Colonel Marcos. Of course, Colonel Marcos, meron pong nabanggit po dito na aligasyon regarding po na yung 4 million pesos na hiningi daw po ninyo kay former Mayor Espinosa. Mr. Chair, do you confirm or deny this allegation? Morning po ulit. Hapon na ba? First of all, sir, pertaining po sa sinasabi po ni Kerwin tungkol po sa 4 million. Sa Senate hearing po, ang sabi niya 3 million. Ngayon, ang sabi niya 4 million. Tapos sabi daw ng tatay niya. So he has no personal knowledge. I have already denied this several times, even in the Senate. During the time of his accusation, or yung sinasabi niya, siguro sinasabi niya yan kasi galit siya sa akin. So, sabi ko, dahil sa nangyari sa tatay niya. Normal po na reaksyon ng isang tao. Pero para tumanggap po ako ng ganung klaking pera galing sa kanya, sabi pa niya, campaign period. Nasa Albuera po ako, election na week na po. Tapos na ang campaign period. Hindi naman ako, sabi ko, during that time, I was only the Deputy Provincial Director of Leyte PPO. Handling administrative matters. I was deployed in Albuera for election purposes.
to supervise only the 4th District because it was considered as a hotspot. Hindi ko kailangan manduhan ang mga pulis doon o ano pa man. Hindi naman ako provincial director, hindi ako regional director, hindi rin ako operatiba ng illegal drugs para proteksyonan siya on something that I will ask for exchange for money. And I want also to straight, sir, Mr. Chair, on the record, ulitin ko po, the murder case filed against us to the death of his father and Raul Yap, we were all acquitted by the court. We were, kumbaga, Mr. Chair? we were vindicated, kumbaga, nabigyan ng hustisya yung mga akusasyon sa amin. Ngayon, sir, itong raid na 11 kilos, Mr. Chair. it was for, Point of order. What is the point of order, Congressman Akop? The resource person is not answering appropriately the question of the Honorable Rodriguez. I think we should remind the resource person to answer directly the question of the Honorable Congressman. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. Colonel Marcos, please answer the questions asked by Congressman Gutierrez. Mr. Chair, thank you. Yes, sir. Although I believe Colonel Marcos did answer yung allegations sa 4 million, just that he went on to discuss other things. But I hope the good Colonel could understand that we have a line of questioning and it's one topic, one answer lang naman po. No? Yes, we will proceed with the raid po siguro at a later time. yes, sir. Yes, Mr. Chair, his statement is not true. Not true. Most of his statement na sinabi niya kanina, marami po doon hindi totoo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, follow-up question on that. But did your wife run for office at the time, Mr. Chair? Colonel Marcos, can you please answer the question? Yes, Mr. Chair, sorry, a follow-up question, Colonel. Yes, sir, yes, sir. If you're, just to confirm na yung asawa niyo po ay tumakbo as alleged na during that kandidato time po. on 2016, she ran for Vice Mayor of Pastrana Leyte pero she lost in the election. Thank you, Natalo Mr. po. Chair. Mr. Chair, some questions naman po, Colonel Marcos, and siguro from this point on, you'll be able to explain your side po na binabanggit pa ninyo. Because I agree with Congresswoman Luistro. Generally, yung testimony po ni Mr. Espinosa would be shaded with doubt kasi po this is based on, this is a recanting of a previous testimony under oath, previously affidavit, sworn under oath. However, what draws our attention is that it is surrounded by apparent irregularities, Mr. Chair. Mr. Chair, I mentioned this because one glaring thing that we've seen is yung the circumstances surrounding the death of the former Mayor Espinosa. So in relation to that, I have some follow-up questions. Mr. Chair, at the time si Colonel Marcos, kayo po ay CIDG hepe ng CIDG for Region 8. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ano po yung inyong katungkulan bilang chief ng CIDG 8? Way back 2016 during the raid in Baybay City Jail, I was the regional chief of Region 8, sir. Regional chief po kayo? Region Yes 8 po, po ng tayo. CIDG po. Of CIDG. Mr. Chair, so in relation po yung sa kaso ng former mayor, if ever, kasi I believe the case that was, if correct, ano po yung kaso that became basis for the issuance of the search warrant? Kaya po kami nag-apply ng search warrant dyan because during the raid of Colonel Espinido, in which they were able to recover 11 kilos of shabu and several firearms. Not only firearms but bank documents involving 5.1 billion pesos in current account and another intact money of a fake corporation by his family named Blue Oceanic Corporation found out by AMLA amounting to 5.1 billion. This was pronounced by the former president. Na-check po ito. Na positive yung pera na yan. Yung sinasabi niya magpapakatotoo siya, ba't hindi niya sa uli ang pera na yan? Ang dami niyang biktima. Mr. Chair? Then, the issuance po yung search warrant, is, kasi si Espinido po ang nag-grade, pero joined kami as investigation team. So, we were the one who filed the case
Kaya po lumabas ang warrant of arrest ni Mayor Espinosa at saka po ni Kerwin Espinosa. And during the issuance of warrant of arrest, hindi po si Judge Cabaluna ang nag-issue ng search warrant. Mali po yung sinasabi niya. Ang nag-issue ng search warrant, judge po ng Samar, si Judge Sabari. Katapos, I'm stating here statements based on records and public records. Sa warrant of arrest na in-issue, Major Laraga filed application for search warrant because of an valid information that there were continuous of drug trade inside the Baybay City Jail. And some of the jail guards are involved. Sige, Colonel Marcos. Yung po ang dahilan bakit po kami nag-apply ng search warrant. Kaya po namin in-implement yon. At saka yung sinasabi niya nag-face the wall, hindi po kami pinapapasok sa jail. Kaya po namin ni-restraint yung mga jail guard doon kasi they were armed. Armado po sila. Hindi kami pinapasok. We were forced to use bolt cutter, which is specified in the search warrant that we can break through if the search warrant issued by the judge is not honored. Okay, sandali lang. Yung po yung sandali lang, totoo Colonel. dyan. Yes, Congressman Gutierrez, is that the reply to the question you asked, Colonel Marcos? Mr. Chair, more than what I was seeking, but that's fine, Mr. Chair. Yun nga, Mr. Chair, Colonel Marcos, bibigyan ka namin ng pagkakataon magsalita. Ang ginagawa natin Yes, Your Honor. ay yung tanong, yun lang muna sagutin mo. Okay? Para hindi Yes, ho Your tayo Honor. tumagal. Now, you have, please wrap up, Congressman Gutierrez. Mr. Chair, yung katanungan ko po natin is kung ano po yung basis ng search warrant. I understand that there are a lot of preliminary facts that would establish any need. But for one, yung nabanggit po na AMLAC, I'm not sure if bank transactions would be covered by search warrant dun sa Leyte. But I understand eventually, nasagot naman ni Colonel Marcos na the reason that they needed a search warrant was some alleged irregularities within Baybay provincial, sub-provincial jail. Tama po ba? Yes, inside the provincial jail. And we have also information that Mayor Espinosa was allowed to go out during nighttime by the jail warden. Mr. Chair, but based on records po, yung violation that was made basis for the search warrant was violation of RA 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act. Nabanggit po ninyo earlier that the basis was illegal drug trade. Which was which po kaya, Mr. Chair? Pareho po, Mr. Chair. Mayroon pong information na continuous ang drug trade. Mayroon din pong information that they were may armas po na nandoon na hawak po yung si Raul Yap at saka si Mayor Espinosa. And hindi po totoong niyakap si Mayor Espinosa based on record. Mr. Chair, again, I would like to ask for a point of order. Yes, Congressman Akop. May we ask the resource person to answer directly the question of the Honorable Gutierrez? Kasi yung sinasagot mo, Colonel Marcos, ay hindi na appropriate dun sa katanungan ni Honorable Gutierrez. Antayin mo na ako magtanong sa'yo. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, thank you for that point of order. And Mr. Chair, the issue nga po is that there seemed to be a disconnect. Although there might be an information for both illegal drug trade and violations of the Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act, as far as the records show, it's only based on the Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act. So yung next question, Mr. Chair, if I would be Yes, with please, indulgence your to last wrap up. question. Thank you. Normal po ba na nagsuserve ng search warrant sa loob ng kulungan? If ever, since I'm wrapping up, Mr. Chair, I had more questions, Mr. Chair, but I'll probably reserve it for another round. Pero if Colonel Marcos could narrate to us any other instance in which a search warrant was issued against a jail in his watch. Thank you, Mr. Chair. Actually, sir, when we applied for the search warrant, there's no prohibition or any OCA circular na nag-exist. We asked other judges kung may prohibition ba na mag-apply kami ng search warrant sa isang jail facility or any government facility. Wala naman daw po. So we tried applying and it was granted. Yun lang po. No other reasons po, sir. Mr. Chair, yung second question ko po, have you ever sought or applied for a search warrant for a jail in any other circumstance?
Meron po yung sa Abuyog Penal Colony po, sir. Mr. Chair, and what was the result of that application? It was also granted, sir. And the result of the operation, Mr. Chair? We were able also to recover illegal drugs inside. Thank you very much, Mr. Chair. Given that my time is up, I will yield to other interpellators. Maraming salamat po, Colonel Marcos. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Gutierrez. Okay. Nung naupo po kayong CIDG chief, kayo po ay na-dismiss ilang buwan lamang pagkatapos ninyo malipat sa CIDG 8 matapos ang involvement ninyo sa pagpatay kay Alberta Leyte Mayor Rolando Espinosa at drug suspect na si Reuliap. Tama po ba? Yes, sir. It was part of the procedure of the PNP. If you are under investigation, you will be put in the holding center to pave way to the investigation. At kanina sinabi niyo po na nagsiserve kayo ng warrant, no, kay Mayor Espinosa dahil sa di umano'y violation niya sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Tama po ba ito? Tama po, sir. Paano nagkaroon si Mayor Espinosa ng violation sa batas na ito habang nakakulong siya sa loob ng kulungan? The Espinosa Group, sir, was monitored as their illegal trade since my knowledge in 2015 pa po. Kasama po sila sa drug list ng PRO 8. Nung nasa personnel pa po ako naka-assign. Hindi pa po ako na-assign ng CIDG. Nandun na po sila. They were already monitored. Pero nung during that time na nakakulong na po siya because virtue of warrant of arrest na wala pong bail, they continue their drug trade. We keep on monitoring. Hindi man po ang trabaho po ng PNP, hindi pwede nakakulong na po yung tao na involved sa drugs, is we stop monitoring. Okay. Normal po ba na nagsiserve ng warrant of arrest sa kulungan? Mr. Chair, I cannot answer a definite yes or no on that because ang trabaho lang po ng police is mag-apply po ng search warrant. Pag pin-approve po ng judge, i-implement po namin. Hindi, tinatanong ko nga po kayo. Normal po ba na nagsiserve ng search warrant sa loob ng kulungan? Yes or no po? Normal po ba ito? If there is a compelling reason, sir, yes. So that the time that we applied, yes, sir. So meron kayong mga nabalitaan na ginawang ganito ang kapulisan sa ibang lugar? Mayroon na pong mga nabanggit, sir. Mayroon din nga po sa MPD, sariling opisina ng Manila Police, in-applyan ng search warrant. Okay. Alam niyo po ba kung anong batas o regulasyon na nagsasabi na kailangan mag-issue ng search warrant sa kulungan? Meron bang batas na ito? Wala po ako nalalaman, sir. Wala kayo nalalaman. Opo, sir. Familiar po ba kayo sa mga search warrants? Yes po. We have applied several search warrants already, sir. Ang search warrant po ay mahalaga sa due process ng isang tao dahil sinisiguro nito na limited lang ang search na nakalagay sa warrant ay walang abusong magaganap sa mga tao o subject, di po ba? Tama po, sir. Naniniwala po ba kayo na kailangan ng search warrant para sa isang nasa loob ng kulungan na kahit wala naman talaga silang tinatawag na expectation of privacy? If there is a compelling reason as we justified to the judge so that the search warrant will be approved, yun po ang ginawa namin, sir. Hindi po ba meron namang regular inspection na ginagawa sa loob ng kulungan as a matter of procedure para i-check ang mga gamit na nakakulong kung may mga illegal na bagay silang ginagawa sa loob ng kulungan? Normal po yun sa isang jail facility. Trabaho po nila yun, sir. So bakit kayo kailangan na mag-serve ng search warrant kung meron naman pala ganun? Because we have a reason to believe that already the jail guards, some of the jail guards were already involved. So meron mga reports sa inyo na yung jail guards ay involved sa illegal na gawain? Yes, sir. I have no further question, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank